natin ang ating food adventure collab sa mutya ng Pasig Mega Market, kung saan papaikutin ni Charlie Fleming ang ating Rapsa Ruleta. Anong naiisip mong masarap kainin ngayon? For me, favorite ko afritada talaga. Afritadang baboy. Chicken. Chicken afritada. Yes po. Okay. Sige, Charlie. Paikutin mo na yan. Sige po. Yan. So, dapat chicken stew. Pwede na yun, Pwede na, afritada. Okay. Oh, galing! What's up? Chicken stew. Best friend ko to. Best friend ko na to. So, chicken afritada. Anything you haven't tried yet? I've never... Would you rather have the typical afritada? O hahayaan nating ang mutya ng Pasig Mega Market naman ang magsusurprise sa'yo? Alam mo, chef, I'm gonna leave that to you. Okay. Kasi ikaw yung chef, I trust you. Pahingi po ako ng atay, Nay. Kalahati lang. I think it's a good time naman to experience and try. You should. I mean, if you're into healthy things, then atay ng manok is a good way to start rather than chicken breast. This is packed with nutrients and all your body Mga protein needs. na yan. Mga gano'n. Charlie, silip ka nga muna doon kung ano mabibili natin. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Bahala ka na dyan. Ako? Te, pabili ako ng 1 kilo tapos kalahati ng leg. Hindi daw siya mahilig sa paa eh. So, eto, pang front lang natin, pero paa at saka leg yung bibigay natin, saka yung atay ng manok. So what else? Ito, kilala mo lahat ng gulay na to. Hindi ko kilala na lahat. Basta alam ko green siya. Okay. Kilala mo naman. Kalamunggay. Favorite ko yun. Okay, malunggay. Malunggay. Sana kalamunggay na lang request ko. My God. It's been almost 2 years. Alright. Let's put some malunggay. Ha? Why not? Seryoso? So ito, dahil ako yung magluluto ngayon, ang toka mo ngayon, maghihimay ng malunggay. Sige, go. Kaya ko Okay. yan. Habang kinakarir ni Charlie ang pagpipitas ng malunggay, simulan natin ang pagluluto ng afritada by parboiling our chicken feet. Para naman hindi siya malungkot masyado, na walang karne or laman yung kakainin niya, meron naman kaunti. Gagamit din tayo ng chicken neck. Yung atay ng manok, you can cook this siguro for 5 to 8 minutes sa very high heat. Whereas yung puso, ito mga parang karne ito. So isasabay ko na rin siya doon sa ating batch ng paa tsaka ng leg. So meron na magandang kulo. Actually, it's gentle simmer na nangyayari doon sa ating pressure cooker. Makikita nyo. Transfer lang natin yung pinagbanlian natin. And then kanina nabanggit natin yung cooking temperatures ng atay at saka ng puso. Ito naman, hindi natin actually isasabay yung ating chicken neck sa pagpapalambot ng ating chicken feet. So lalagyan lang natin ng ating bawang. Season lang natin ng salt and pepper. And then tatakpan na natin. So babalikan lang natin siya after 30 minutes na naka-pressure cook. At this point, okay na yan. So habang nire-release natin yung pressure, pwede na natin umpisahan yung iba pa nating component. And then yung medyo na blanch natin or nabanlian natin na chicken neck, atin siyang iba-brown. After that, lagay na natin yung ating tomatoes and onions. And then para lang din mas matingkad siya, para hindi naman maguluhan si Charlie, lalagay natin yung tomato paste. Magpapa-intensify nung redness ng ating afritada dish. So, sasatay lang natin ito. And then, ilalagay na natin yung stock ng ating chicken feet. Pakukuluan lang natin ito. Season lang natin with some soy sauce and some brown sugar. After that, lagay na rin natin yung ating patatas at carrots at atay ng manok. Adjust lang natin yung seasoning. And then, lagay na natin yung chicken feet. Simmer lang natin hanggang ma-absorb ng ating chicken feet yung tinimpla natin. At syempre, yung namimiss na ni Charlie na malunggay. And then finally, yung ating bell pepper. And then, after that, pwede na tayo mag-serve.
you requested a fritada. And I got you a fritada. Farm to table way. Oh my God! There's kalamunggay talaga! Diba? It will work. I also added your favorite, your now favorite, chicken liver. Oh my God! Chicken liver, chicken neck. Yan, para may kut-kutin ka rin. For fun fact pala guys, never pa ako nakakain ng chicken feet. So it's gonna be my first dito sa farm to table. Tsaka luto, syempre. Ni chef. Nako. Yan. Para kompleto experience, may puso din. Oh my God, may puso. Diba? Natatakot ako. Cheers. Overall experience po, it was a wonderful, it was amazing. Parang bumalik yung childhood ko na namamalig kami ng nanay ko, pumipili kami kung anong gusto namin kainin, anong sudan namin. And na-enjoy ko mas na-enjoy ko talaga yung pag-taste ng food. And it's my first time to really taste it and know how to eat it, especially yung chicken neck. Talagang never ko na malaya na mag-try ako ng ganyan today. Oras na para sa isang masayang food trip. Tikman natin ang yummy discoveries ni na PBB Collab Edition stars Michael Sager, Ashley Ortega at Shuvi Etrata. Sa Scout Rayos, Quezon City, nakipila si Michael sa isang trending hole-in-the-wall cafe para alamin kung bakit nga ba ito binabalik-balikan ng coffee and milk tea lovers. Mga ka-food explorers, nandito po tayo sa isang napaka-unique na coffee shop. If you guys are coffee lovers, perfecto para sa'yo. Pero pag tinignan ninyo, walang typical windows, pintuan na kung ano, may butas lang sa wall. Yun talaga napaka-unique dito. Dito lang kayo mag-order and nandito na lahat ng menu. Simple, aesthetic, minimal, and trending na trending ngayon yan online. Simulan natin with the tres leches. Ayan, number 1. And then the Chizu Caramel Macchiato. Number 2. At ito naman, masarap to eh, Dirty Matcha, one of my favorites. So tikman natin ang Dirty Matcha nila. Ate, ito po ang number ko. Number 7. Here po. Pagtatawagin po, ayan po. Ayan, okay. So ito po ang tatlong order ko. Second po. Customer number 7. Ayun, 7. Dirty Matcha. Dirty Matcha. Ganda. Tres leches. Tres leches. And the last one po is the Chizu Caramel Macchiato. Ayan, so tikman na natin. Let's start it off with the Dirty Matcha. Ako, masarap yung matcha niya. Creamy. Tapos yung kape, ramdam mo din yung kick niya eh. At tikman naman natin to, itong macchiato. Yes, masarap to. Gusto ko to. One of my favorite drinks to. Isa naman, ang tres leches. Sabi nila, Spanish latte inspired tong tres leches. This is their attack on the Spanish latte. Ako, one of my favorites din to. Ang sarap. Kung magkakape ka sa labas but you have more time in your hands, baka mas patok sa'yo ang coffee shop na pinuntahan ni Ashley. Nag-uumapaw ito sa chill vibes at may plant-based menu. Actually, sobrang interesting tong drink na to. Kasi usually when we drink coffee, hindi man natin i-expect na pwede pala siyang i-pair with calamansi. So, I wonder how this would taste, kung maasim ba or bitter. At saka itong mga food natin, itong mga sweets natin, usually nagigilty talaga ako pag kumakain ako ng sweets. But these are all vegan. Parang first time ko lang ata kumain ng vegan na dessert. Good. Hindi siya matamis. Sa mga taong hindi mahilig sa mga matatamis na cookies, I think ito yung perfect for you. Ito yung favorite ko, oatmeal. Kasi when you say oatmeal cookies, medyo nakaka-less guilty kasi parang healthy oatmeal eh. Pero ito vegan talaga. I think this is the best dessert sa mga taong magda-diet talaga. This one, cacao nib cookies. I like it. Out of the 3, parang ito yung pinaka-best for me. I feel like I'm drinking a cocktail. A cocktail coffee. Samantala, mahilig ka ba sa burger? Here are 2 unique burgers na panalo sa laki, panalo pa sa lasa. Guys, ang tawag daw dito UFO burger dahil nga mukha siyang UFO, sobrang laki. Oh guys ha, ito yung burger, ito yung kamay ko. Kung i-compare natin yan, ay nako, mas malaki pa ang burger. Ano pang hinihintay natin guys? Sabak na tayo sa gera. Gawin natin siyang pizza. Pizza na siya, burger pa siya. Oh, guys. Kasarap. Ang sarap.
yung maliliit na repolyo tsaka yung cheese, nagmimix siya. Pati yung kamatis, hindi siya ordinary. Pati yung patty nila, iba yung lasa. Kung hindi naman pang UFO burger yung level ng gutom ninyo, syempre merong isang layer lang. Ang tawag dito, Don Jar single layer patty. O, kita nyo naman yan. O, ito. Two-layered. Two-layered? Two layers na patty. Kung hindi pa talaga kulang. Pwede pa din talaga. Nandito pa rin yung savior mo, oh. May 3 layers patty pa sila, guys. Tignan nyo yan. Yung cheese umaapaw. Hindi pa tapos. Meron pa talaga isa. Guys, hindi na sila napagod. Gumawa pa sila ng ibang layer. Oh, tignan nyo naman yan. Ang taas. Siyempre ako dahil galing ako sa UFO, hindi pa ako napagod. Kakainin ko pa itong 4 layers. Oh, tignan natin kung kaya ng bibig ko, ha? Ang darog! Sa bandang kainta, isang smashing burger joint naman ang kinalampag ng Kwelang Kapuso Foodie. So yun, tatry na natin una yung Gobsmack. Let's start. Sobrang malaman niya, guys. Try natin tong The Loyalist. Ito, medyo may pagka-mustard feeling. Ibang-iba yung flavors nila, guys. At ayun na nga, save the best for last, guys. Nakikita nyo tong Fairfax may green. So sa mga gusto dyan, kumain ng burger close to classic, this one is for you. Bakit parang iba yung patty dito? Mas rich siya sa flavor. Hindi ko alam. Tingnan mo nyo. Sabi ko na nga ba, mas maraming pepper. Grabe. Busog na busog ako dun, chef. Tara nang mag-glamping kasama ng kasunod nating makakakolab. Ang All Out Sundays cuties na sina Josh Ford at Antonio Vinson. Kasi po, dati po, akala ko lang camping lang. And then, nung nalaman ko po yung glamping, parang glamorous camping. Pagkalapag pa lang ng gamit nila, kaagad na sumabak ang dalawang binata sa pagtatanim ng palay na pwede mo ring gawin kapag bumisita ka sa Modita Glamping Resort. Nagtanim po kami. Na-experience po namin kung gaano kahalaga yung buhay ng farmer. Pagkatapos ng hirap, meron din namang sarap. Dahil ang sumunod na activities ni Josh at Antonio ay biking, massage, and a relaxing kawa bath. And then, nagpakabusog naman sila sa masasarap na Italian dishes ng Trattoria Altrove. So this is one of our best sellers. It's like, yeah, that is really good. Wow. I'm taking this home. And the dough, was it your own recipe? Yes. Neapolitan? Neapolitan style. Kind of. Is it sourdough or not really? No, it's regular. Yeah, what is the black pasta? What? Squid ink? No, it's cuttlefish. Guys, try it. That's it. Just mix it together and go. All right. And then if you want, you can squeeze a little lemon over it. It's also. We have to have some lemon. Yeah. Squeeze the lemon as well with it. Ayan, para... Very good. Do you put cheese with it as well? You can. Now, the Italians, they do not mix cheese with seafoods. It's like generally. it's like an unspoken rule. Yeah. Unspoken rule. No, but here many people still want it, so we give it on the side usually. Right. Say okay if you want it, So as a put it on. You have to please everyone. Right? It's definitely not the order you're gonna make on your first date. Yeah. But if you really want to impress someone, you can make this from scratch. It is, for me, ako po ay gustong-gusto ko po talaga yung flavor niya. I thought I wasn't gonna like it at the start because I've never tried like black pasta. It's really different. I look at my hands, it's like... Yeah. And your teeth. And yeah, my teeth as well. It's like, grabe, it's just a good experience. It's ink. Hello Food Explorers! Ngayon, susubukan natin magluto ng Crispy Cajun Chicken Sandwich. Ngayon, isa sa mga natutunan ko na pag gumagawa ako ng chicken sandwich is, una is, pinapound ko muna yung chicken breast. Ayan. Lagyan natin muna ng onting light seasoning para kumapit yung lasa ng Cajun.
handa na natin yung spread natin. So, una gagawin natin is ihalo muna natin yung mayo. Lalagyan naman natin ng basil. Lalagyan din natin ng garlic. Then, hahaluin na natin yung spread natin. And syempre, hindi natin kakalimutan yung Cajun spice. After natin ihanda yung spread natin, pwede na tayo mag-saute ng vegetables. So, ang ingredients natin dito is bell pepper, itong yellow, and yung red. And then, syempre, onion. Then, yung bell pepper naman. Syempre, di natin kakalimutan yung salt. Pwede na natin i-bread yung chicken breast. Una, flour muna. Egg. And then yung last naman is breadcrumbs. Yun, no? So, flip na natin siya. Yee! So guys, pwede natin ihanda yung bread natin. So, ang gagamitin nating bread is sourdough bread. So, sa tingin ko, ready na din tong sauteed vegetables natin. So, ito na guys, ang pinaka-inaantay natin, ang assembly. Yan. Ito na talaga yung pinaka-inaantay ko, ang matikman tong crispy Cajun fried chicken sandwich. Mula sa mundo ng social media, a popular food content creator shifts to television para sumabak sa ating cooking showdown. I'm Juju, and I've been a content creator for, I think, almost 3 years now. Most of my content revolves around Filipino international food. So I'm always trying to find different content na I think my viewers will enjoy. At siya ang pinakabagong kumasa sa hamon ng Rap sa Ruleta. Let's see. Talagang isda. Talagang isda. Sabi mo, tsaka bumabalik. Oh, chicken. Chicken. So we have chicken. Yes. Ang ating method of cooking. Ayan. Pwede. Kayang-kaya. Yes. Let's roll. Mamamalengke tayo. Yes. May the best man win. Yes, sir. So, bale, yung game plan natin, unahin natin yung protein natin. Pabigay po ng magandang presyo ate. Sige, thank you po. Yung leg ng manok. Yes. So, yung inspiration ko for this dish basically is yung cordillera na pinikpikan. Kasi I recently came from Baguio City, tapos sobrang na-inspire ako sa mga Cordilleran dishes. Ay, pwede ba akong makabili ng longganisa na kahit 1/4 lang? Na hindi nyo na ibabalot? Ang galing lang kasi habang nung nag-iisip ako, may nagsastuff talaga ng longganisa. So, napadali yung buhay ko kasi, yun nga, templado na siya. Hindi mo na kailangan mag-isip ng paano ko pa siya mapapasarap kasi kailangan mo lang siyang i-incorporate dun sa gagawin natin. Marami pong salamat. Siguro mag-a-add na rin ako ng isa pang ingredient na tingin ko magpapalasa sa sabaw natin. Kasi sobrang simple ng dish natin. So, naisip ko, paano kung haluan ko siya ng roasted na talong? Pabili lang po ako, ma'am, ng 3 piraso ng leg quarter. Ang pinaka-hahanapin ko dito is yung may malaking balat para ma-roll natin siya ng mas maganda. Nakita ko tong labahita fish. Siguro gawin natin creamy. Bili lang tayo ng all-purpose cream. That's all we need. Tara. Chef JR, maganda ka sa akin. At nang makabalik na nga kami sa cooking arena, sinimulan na namin ang Pasig Laban. Ready? Ready. Chef! Go! Go! Game! Okay. Right. Okay, medyo... Oh! I think I overstepped a bit.
Hindi ko teritoryo to, but then I'm here to have fun. I just cook whatever I'm craving for at the moment. Yeah. Yung mga stuff na ganun. So, actually, even before this is something na, ito yung una kong niluto coming from Baguio. Talaga? Going home, yes. Kasi sobra ko siyang na-enjoy. Inisip ko parang may mas isasarap pa pala yung, yung tinola. Parang ganun. Oh, yes. Yes. Ako naman, on my side, ako yung nagde-debone. So mainit na yung pan natin. Sakto nilagyan ko na rin ng mantika. Pwede na tayo mag-sear ng ating chicken. So ngayon, isasalang na agad natin to. Once the chicken has been burnt a bit, and I picked parts such as yung chicken head, chicken carcass, kasi ito yung mga maraming collagen dito, nanggagaling yung maraming lasa. Okay, so habang nag-roast yung ating mga chicken feet, maglalagay tayo ng wansoy, silid, garlic, ginger, konting onion leeks, or green onion. So tubig lang to. Yung flavoring ko dito would be yung yung patis. You would season it like you would tinola. So dito lang tayo maglalagay tayo ng konting patis since may alat na tayo from the dried fish. Tapos magdadagdag din tayo ng paminta. Ayan. Freshly cracked black pepper. Yung ating labahita, siguro lagay tayo ng mga isa, 2 piraso. Yung gusto natin mangyari dito is, after a while, ihahango rin natin yung tinapa natin kasi ayaw natin madurog yung mga laman niya. Lagay tayo ng cherry tomatoes. Habol natin yung tanglad natin. Since okay na ako dun sa browning na nangyari dun sa ating rulad, lagyan na natin ng ating water. And after that, sasabay lang natin yung ating carrots. And then, para siguradong masarap, lagay na rin natin yung natitira pa nating longganisa. Ju, last 12 minutes? We're good? Yes. Kaya, laban yan. Since okay na ako dun sa lambot ng ating carrots at saka ng patatas, imamash ko siya as part ng ating presentation. Lalagyan lang natin yan ng cream para mas lumalim at saka mas maging kaaya-aya yung lasa niya. Siya yung magiging pinaka-starch ng ating dish. Ay, chef, baka naman pwede makakuha ng cream. Sure. Kaming cream lang. Okay na. Thank you. Napagalante ng chef natin. Of course, go. Thank you, chef. Walang masamang competition dito. Yes, sir. Saya lang. Ibe-blend ko lang to, tapos doon ko siya ihalo sa cream para mas maging maganda yung mouthfeel, mas maging silky siya. Ooh. Moment of truth, Juju Mau! Kaninong dish kaya ang papasa sa panlasa ng ating guest judge? Ang karinderya owner na si Ma'am Liza. Wow! Hey! Nagustuhan mo naman siya, ma'am. Okay. Alright. Tikman mo niyo naman po yung isang putahe natin. Kamusta naman po yung pangalawa? Masarap din. Masarap din. Pero syempre, mamimili ako ng isa. Syempre, ma'am. Pwede na ba akong pumili? Yes, ma'am. Ano pong mas nagustuhan ninyo? Siya. Oy! Okay. Bakit niyo po mas nagustuhan? Kasi paborito ko yan. Sumakto. Sorry, pare. Ma'am, ako po yung nagluto niyan. Okay, tama na. Pag ganyan yun, wala tayong laban pag ganyan. No worries.